Kyrie Irving sa Golden State Warriors, eto na ang magiging katapusan ng lahat mga kaibigan. Pero bago yan, Jonathan Kuminga pumirma na ng 2-year deal contract sa koponan ng Minnesota Timberwolves. Yes po, tama po ang narinig nyo, kumpirmado na ngayong Wolves na si JK na nag-agree ng 2-year worth $13 million sa Minnesota. So ang layo ng sasahuran ni Kuminga sa Wolves sa matunog na gusto nitong makuha sa team ng Los Angeles Lakers, mga kaibigan, kung saan maingay po noong nakaraan na nagdemand ng $25 million per year na sahod si JK sa Purple and Gold. Nung nakaraang araw lang naibalita na nag-uusap ang Lakers at Hawks tungkol sa sign and trade involving JK para mapunta si Kuminga sa LA. Pero nagulat po tayo dito sa pumutok na balita galing mismo kay Shams, sa sahod lang ng hindi lalagpas ng $6.5 million annually si JK sa bagong kinuha nitong kontrata sa Wolves. Dito na sa wakas natapos na rin ang drama ni Kuminga na sinasabi ng mga fans na sobrang demanding na wala namang dapat na i-demand. Mala superstar lang kasi yung nakikita ng kampo ni JK sa kanya, kaya masyadong madrama na sa karamihan ang ginagawa nila. Hindi nakuha ni Kuminga at ng kampo nito ang gusto nilang makuha na kontrata, kung saan dito po tayo sa katotohanan na hindi pang $25 million plus per year ang talento ni JK. Mababa dito ang nakikita ng mga team ng liga sa kanya. Ngayon sa report ay pinili ni Jonathan Kuminga ang Wolves dahil sa gusto nitong siya ang hahawak ng magiging future niya, kung saan ibinigay naman yun ng Minnesota kay JK sa nakuha nitong player option at pinangakoan din umano ayon po sa agent ni Kuminga ng starting spot sa Wolves. Kabilang sina Ant-Man LaMelo Ball, Jaden McDaniels at Rudy Gobert. Well, kayo mga kaibigan, ano ang masasabi nyo dito sa kumpirmado ngayong balita na parte na po ng kupunan ng Minnesota Timberwolves si JK? Mag-comment lang. Sa kabilang banda naman, New Orleans Pelicans na rin ngayon itong si Bennedict Mathurin na nag-agree ng 2-year deal worth $16 million. Sa sahod po siya ng mahigit di kumulang $8 million annually sa Pelicans. Isang solidong galaw ito para sa New Orleans kasi alam naman na po natin na isa si Mathurin sa kilalang matinik na bench player ng liga, kaya nga nitong magtala ng lagpas sa 20 puntos off the bench sa laro. Ang pagkuha ng Pelicans sa kanya ay ang mas magpapalalim pa ng husto sa lineup nila, na kapag ka-healthy ang grupo na ito ay isa ako sa naniniwala talaga na may palag sila. Pero yun nga, alam naman natin na matagal na ang issue ng team nila sa mga injury, kaya tingnan na lang natin. Kayong mga kaibigan, ano naman ang masasabi nyo sa grupo ng New Orleans Pelicans at ang pagkuha nila dito kay Bennedict Mathurin? Mag-comment lang po. Bago tayo magpatuloy ay subukan nyo pong maglaro sa NotGo, hindi ito isang sugal, hindi mo kailangang maglabas ng kahit isang sentimo na puhunan para kumita, mga kaibigan. Magsipag lang sa paglalaro, gawin ang daily task na hinihingi ay kikita ka kahit nasa bahay lang. Ang maganda sa NotGo ay mabilis ang pag-withdraw, hindi kagaya sa ibang laro. I-click lang ang link na nakapin sa comment section. Maraming salamat po. Ngayon ay dito na tayo sa napakainit na usap-usapan sa loob at labas ng liga, itong patungkol kay Kyrie Irving. Ayon sa report ay minomonitor ng mga team ang sitwasyon ni Uncle Drew sa team ng Dallas Mavericks, kung saan may kutob po tayo na posible po na i-consider ng Mavs ang pag-trade kay Kyrie. Nakita naman na natin na basag na ang core na binuo ng dating GM ng Dallas na si Nico Harrison sa pag-trade kay Luka kapalit si AD. Na-trade na nga nila si Davis sa Wizards, tapos pinakawala na rin nila si Klay Thompson na ngayon ay Miami Heat na. Posibleng susunod na nga dito ang pag-trade nila kay Kyrie. Ito yung malaki at mainit na usap-usapan na pwedeng mangyari bago ang trade deadline sa February sa susunod na taon, mga kaibigan. Paniguradong isa ang Golden State Warriors sa maglalatag ng magandang offer sa Mavs para makuha si Irving, which is napakaposible na mangyari na mapunta si Kyrie sa GSW dahil sa may sapat na trade asset ang Warriors at marami yung hawak nilang future picks. Na yun mismo ang tinutukoy nating mga future picks na inihanda nila noon para kay Giannis na hindi natuloy, posibleng kay Kyrie nila itotodo ulit. Yan ay mangyayari lang din naman kung mag-struggle ang umpisa hanggang sa kalahati ng season ng Dallas. Tingnan na lang natin. At kapag matuloy ang Kyrie sa Golden State Warriors ay sakit talaga sila sa ulo sa lahat ng team na masasabing ito na yata yung katapusan ng lahat. Ito ang magsisilbing ganti ng Warriors kay LeBron sa hindi pagpili nito sa team nila. Isipin nyo na lang kung gaano magiging nakakatakot ang GSW na may Kyrie Irving. Kayong mga kaibigan, ano ang masasabi nyo kung matuloy si Uncle Drew sa GSW? Mag-comment lang. Samantala dito na tayo sa huling solidong galaw ng Dubs para punuin ang roster nila sa papalapit na panibagong season na naman ng liga. Kinuha na po nila kahapon sina Brandon Williams at George Niang.
Well, ngayon dito muna tayo sa pagkuha ng GSW kay Brandon Williams. Ito ay perfect move po kung saan panigurado na malaki ang maitutulong ni Williams sa Warriors both offense and defense. Perfect fit po yung kanyang galaw sa sistema na matagal nang pinapatakbo ng GSW under Steve Kerr. Dito malinaw na po sa ating lahat na kaya binitawan ng Golden State si Pat Spencer, ay gusto nila yung karapat-dapat at mas fit sa kanila. Although malaki naman talaga yung tulong na naibibigay ni Pat Spencer sa Warriors, saksi naman po tayong lahat kung gaano rin kalupit si Pat pero mas goods na goods itong si Brandon Williams. May bilis kasi, bagay sa fast-paced play ng Warriors ito na yung upgrade ng Warriors kay Pat Spencer ang pagkuha nila kay Brandon Williams. Tingnan nyo po kung gaano kagaling si Brandon Williams, talagang maaasahan ng Warriors ito at sure ball malaki ang maitutulong niya sa Dubs next season. Mabilis matinik na ball handler, may depensa at may shooting rin syempre na siyang gustong gusto ng Golden State. Panoorin nyo po ito hanggang dulo.